Let's go! Let's go! Yung makakapunta ng Dasmariñas Village, doon na tayo magkikita-kita. Sa Dasmariñas. Diskarte natin, kakampi natin mga negosyante. Hayaan natin yung negosyante. Magpababa kay BBM. Magpunta na tayo. Dasmariñas. Kasi yung baha, yung bagyo, hindi na sumusunod sa dating schedule eh. Buwang ka pala eh. Siya pala ang nag-schedule ng bagyo. Buang na Pangulo ito. Talagang buang. Kaya ko sinabi, etong administrasyon na ito, Congressman Abante, Chalico, Martin Romualdez, BBM, lahat pa na nasa administrasyon ito, utak, hipon. Alam mo kung bakit ito sinabi utak, hipon? Kasi ang hipon, naghalo ang tayo pati utak na hindi kayang paghiwalayin ang tama't mali. Sino ang top 1 na kautak hipon? Si Congressman Abante. Ngayon, Abante, bagyo, may baha. Ito na ang panahon para palitan mo ang apelyido mo. Hindi na Abante. Alam niyo kung ano? Atras. Bakit? Ang hipon, pag lumalangoy, hindi pa Abante, paatras! Kaya ngayon, si Congressman Kiko Barzaga nandito ngayon. Bakit? Punong-puno na siya sa nakawan at korupsyon sa ating bansa. Bakit? Hirap na si Congressman Kiko Barzaga. Isa siya sa mayroong pinakamalaking binabayarang tax sa Pilipinas. Bakit? Siya ang may pinakamaraming pusang pinapakain sa Pilipinas. Ha? Kaya ngayon, nanawagan ng people power si Congressman Kiko Barzaga. Kasi isa siya sa may pinakamalaking tax na binabayaran. Kaya yung mga Pilipino dyan na may kalapate, may aso, may pusa, pumunta kayo rito dahil inyo patitain nyo tain ang pusa nyo. Ipakain natin sa mga pangulong yan, ang mga pangal. No? Huwag na daw tayong mag-alala, sabi ng Pangulo. Kasi ang baha, iipunin niya at meron din araw na gagamitin niya. Siguro itong Pangulo natin si BBM, yung utak niya nasa talampakan. No? Isa pa yung asawa niyang parang zombie kung maglakad. Nakita niyo kung paano maglakad? Grabe! Nakakahiya sa isang Pangulo, bangat na nga ang presidente, pati asawa, parang zombie kung maglakad. Penguin kung maglakad. Siguro kung naging zombie siya, ganito siya maglakad. Ang dapat sa'yo, Araneta Marcos, huwag kang mag-count kasi hindi bagay sa'yo. Para kang patay na naglalakad. Napakapangit. Tignan. Napakaraming kapalpakan ang ginagawa ng gobyerno ito. Sabi ng Claire Castro, di puta, di bobo, di gago. Yan ang pinaka-bobo na tagapagsalita ng Malacanang, si Claire Castro. Kung nanonood kay Claire Castro, mahiya ka naman, napaka-bobo mo. Bobo ka na nga, gaga ka pa. Sasabihin niya, walang time ang Pangulo para siyan. Napakaraming ginagawa ng ating Pangulo. Inaayos ang ating bansa, pinapakalawak ang ekonomiya. Pinapalawak, pinapaganda. Ang pinamumunuan mo, Mr. President, binaha, nilindol, nasunog. Ang mga Pilipino, ayaw na sa'yo. Tama? Sinusuka ka ng Pilipino.
ng supina kaysa Martin Romualdez. Alam niyo ba? Noong September 21, nagsalita lang ako, handa na ba ang lighter? Pagkabukas, andyan ang supina. Bakit yung nakawan sa gobyerno? Bilyon-bilyon. Na-mention na masyado si Zaldico Martin Romualdez. Bakit hindi makulong? Kasi tayo, mahirap. Sila, mga butete. Kaya yung mga barya nyo sa bulsa nyo, ingatan nyo. Pin, nandyan sa dagat, pero hindi lumulubog. Bakit? Kasi kapitan lang meron, walang congressman. Tayo nasa city, binabaha. Kasi ang daming congressman na buhaya. Isa pa yan si Jela Alonte. Sino nakakilala kay Jela Alonte? Jela Alonte na yan. Ang lakas ng loob niya sabihin, wala akong utang na loob sa Pilipino. Gaga! Gago ka, gaga ka pa. Paano mo nasisikmura na sabihin na wala kang utang na loob sa mga Pilipino? Yang pambili mo ng napkin, yang pambili mo ng bra, panty, pati pagkain mo, pati bahay mo, pera at pawis ng bawat Pilipino. Tama? Yang sinasahod sa inyo, tatay mo, pamilya mo, na pinagmamalaki mo na sa political dynasty ka, pera ng taong bayan yan. Tama? Tapos sasabihin nyo, wala kang utang na loob. Kaya sa lahat ng anak ng kontraktor, politiko, at lahat ng nakinabang sa flood control project, gago, tanga, inutil. Namatay na ka. Napakakapal ng mukha ninyo. Nasubukan niyo ba magtrabaho ng 24 hours para may mapakain sa pamilya? Nasubukan niyo ba magtanim ng palay sa bundok? Nasubukan niyo ba mag-araro? Nasubukan niyo ba mamasala ng jet para may pang-aral ng anak? Para may panggastos ng anak? Para may pakain ng pamilya? Hindi. Nasubukan ba ng mga anak nila yung gaya ng ginagawa natin mga ordinaryong Pilipino? Pumipila sa jeep. Pag-alis natin ng bahay, press na press. At pagdating sa school o trabaho, parang lumpia na sinawsaw sa mantika. Wala na, oily na. No? Kaya tayo nagtipon-tipon dito para wakasan at ipanawagan kung meron pang natitirang kapal na mukha. Yang Pangulo na yan, marapat lamang na bumaba na siya sa pwesto sapagkat ayaw na at sawa na ang Pilipino sa kanya. Magpuporius ka na Bongbong Marcos, wala ka pa rin nagawa. Wala ka pa rin napapatunayan sa ating bansa. Mayroon. Habang sila nagpapakasarap, natutulog sa magandang bahay, nandoon sa ibang bansa, tayo nagsuswimming sa tai at ihi dito sa Maynila. Andito tayo sa kanan, lumalangoy. Saan ang mga piloto natin? Andun sa ibang bansa. Ano ba yan? Kung magkaroon ng people power tree, kumukadagdag. Noong una, nag-people power din sila. Umalis si Marcos, umalis si Erap, people power na naman, eto naman tayo. Hanggat hindi natin gayaan ang gaya ng Nepal at Indonesia, hindi matututo ang mga politikong namumuno sa atin. Tama?